Titulo. Teka, lakan nga natin. Eto guys pakinggan nyo mabuti susubukan kong i-translate ito sa Tagalog ang kanyang mga sinasabi para mas maintindihan natin At si ate nag-iiyak, mukhang teacher pa naman no? Kasi parang naka-uniform siya ng pan-teacher, kawawa naman ng what the heck. So, tingnan natin Bisaya kasi ito, siya ay taga Davao City at ang sitwasyon mukhang giniba yung kanilang mga bahay. Pero tingnan natin kasi mukhang may hawak siyang dokumento So, sige, pakinggan natin Sa mga Bisaya, na mga pure Bisaya talaga dito, pagpasensyaan nyo na Ay, alam nyo naman ako, hindi naman talaga ako Bisayan puro. Kumbaga, matagal lang tayo sa Cebu at nagustuhan ko Cebu kaya natuto ko magbisaya. Pero, itatranslate ko sa abot ng aking makakaya. I-correct nyo na lang. Oh, yan, dito pala si Isa shoutout muna natin Oy, Isa, shoutout sa iyo sa mga hindi pa naka-follow kay Isa. Alam nyo na matik. I-follow nyo na yan. Dahil yan ay tagapag-content ng mga good news at mga accomplishments ng ating Pangulo. Okay, okay? Sige. So, let's go. Ingani ka dali. Asa may ang reward ninyo nga titulo. O yan. May ginigibang mga property. Mukhang yung property ni ate ay ginigiba at hinahanap na niya ngayon. Nasaan daw ba yung ni-reward na titulo sa kanila? Ibig sabihin, binigyan na sila ng titulo. Kasi mukhang titulo yung hinahawakan niya, pero what the heck? Bakit ka binabalayas kung titulo yan? So dito pa lang bungad pa lang klaro, nabudol talaga, klarong-klaro ito bungad pa lang, klaro. No? Masyadong maliwanag na peke ang ibinigay sa kanya. 'Di ba? Sabi ni Isa, watching from cartoon daw. Watching from cartoon, what the heck? No, sabi ni Isa, watching from cartoon daw 'Di ba? Oy, shoutout sabi ni Josa. Sige, mamaya tayo mag-shoutout. So ito bungad pa lang. Maliwanag na mukhang may peke na. Teka lang, ate. Alam mo, kahit di mo naman sabihin niya, hindi naman kami magtataka dahil Davao City yan Ang Davao City ay the city fortress capital of the criminals. Criminals, city criminal, ano nga ba? Capitals, criminal fortress capital city. Tama ba? So ate, hindi naman kami magtataka dyan na kung peke yan. Kaya lang, kawawa naman si ate kasi pinaasa Di ba? Pinaasa siya, tapos ganun-ganun lang. What the heck, di ba? So tuloy natin. So si ate nagrereklamo dahil mukhang peke yung kanyang peke yung hawak niyang dokumento. What the heck? May nga nilang kayo kadali. Ibungkag ang amang property. Binungkag, giniba daw ang kanyang property. Sabi niya doon sa mga nagbubungkag, teka lang, mag-ano muna kayo, hinay-hinay lang, para bang ganun yung sinasabi niya, no? Sandali lang. Yung kadali, kasi sandali kadali lang. Tapos binungkag daw yung property niya habang siya ay mukhang may hawak na titulo. Ang problema guys, yung mukhang titulong hawak niya ay fake. Kasi bakit naman yung gigibay kung iyo talaga yan? Bakit naman yung gigibay kung may hawak ka talagang titulo? Pero ang tanong naman, saan naman niya kukunin? Kanino naman manggagaling yung pinangahawakan niya na titulong yan, di ba? Natural. Sa kanilang mayor na may sayad. Pero duda ko, ito sa panahon pa ni Fentaboy. Kasi guys, si Fentaboy, ay yan ay happy Sunday Maricon Molino. Yan ay mahilig mampeke ng dokumento. Diyan nagmana si Sayad Natatandaan nyo ba yung sa Boracay? Yung pinamigay niyang lupa ron. Yun naman pala ay hindi totoo. Fake din at merong mga may-ari pala ng lupa at optics lang. Ibig sabihin, pang-photo ops lang para lang may masabi na totoo pero wala. So ngayon, ang tanong ko guys, teka lang, ano nga ba ito? Bakit si ate may fake na hawak na titulo? Di ba, bigla akong naalala yun sa Boracay Nung presidente si Fentaboy, naaalala nyo pa ba yun? Presidente si Fentaboy, tapos inamigay ng mga peking dokumento sa mga sa mga katutubo ron. What the heck? Sa mga indigenous doon? Pero ito talaga mas malupit. Alam nyo kung bakit, guys? Yung sa Boracay, may iintindihan pa natin kung pikein man niya yun. Wala siyang pakialam doon dahil, syempre, taga Boracay yun pero ito, sarili mong kababayan, budulin mo ba naman? Taga Davao City, binudol mo? Taga Davao City, isang didilis, binigyan mo ng peking dokumento? What the heck? Mga didilis, pasok! Guys, bagamat nakakatawa ang didilis pero ito sa sitwasyon ni ate, nakakaawa kasi guys hindi biro yung gibain ng bahay mo.
Hindi biro na kahit pa sabihin mong maliit na bayan, barong-barong o ano, nag-effort ka at may pera kang ipinuhunan dyan. Di ba? Isipin mo, may pera kang ginamit, may pera kang pinuhunan, tapos gigibain ng ganun-ganun lang dahil akala mo ikaw ay sobrang kampante, na asang-asa ka na ang lupa na iyong kinatitirikan ng iyong bahay ay sa'yo, abay biglang-bigla nandyan ang demolition team at palalayasin ka. At hindi ka lang palalayasin, gigibay ng bahay mo. At hindi ka nabibigyan ng pagkakataon para alamin kung ano ang katotohanan dahil ang katotohanan, fake yung hawak mong dokumento. Na ang dokumentong yan, hindi naman nanggaling sa'yo, nanggaling sa mayor ninyo. Di ba ang sakit nun? What the heck? Kaya ito si ate, kahit didilis ito, naaawa din ako eh. Kasi, di ba, umiiyak talaga, tsaka mukhang teacher kasi si ate, guys. Nakakakonsensya, no? Nakukonsensya kaya sa mga ganitong sitwasyon yung mayor dyan, yung takot sa pulang brief. Mayor Barbie, sa bagay sabihin naman ni Mayor Barbie, anong pakialam ko, ako ba nag-issue? Nag-issue ng mga titulog yan, tatay ko. Ay, sige, lusot na. Di ba? What the heck? Read out sa communication spirit. Oo nga, titulo nga guys. Kasi tingnan mo, meron siyang Xerox copy, merong seal. Ito, tingnan natin. Tingnan nyo mabuti ha. Spirit na ang hindi hawi. O yun o, kita nyo yun? May seal guys. Xerox copy siya pero may seal. What the heck? So, ayan ha, maliwanag oh. Yung hawak ni ate. What the heck? May seal. Na titulo. Manuoy mo kung mag-dismantle nga Maluoy, nanghihinayang siyang na-dismantle no or nagiba. magamit po na mo ang amuang mga materials. Oh, yun oh, nanghihinayang siya sa mga materyales ng kanyang bahay, no? Dili lalim. Ngani ka sakit ang Oh, yun. Guys, sa totoo lang nakakakonsensya yun ha. Kahit ako hindi didilis pero mararamdaman mo yung hinanakit ni ate, no? Ang sabi po niya, guys sobrang yun nga nanghihinayang siya sa mga materyales, sobrang sakit nung nararamdaman niya. Sabi, parang ganun. Yun ang sobrang sakit. Sabi niya, sobrang sakit nung nararamdaman niya. Talaga naman, isipin mo, yun nga, yung materials daw, sayang, ibig sabihin nanghihinayang siya kasi pera yan eh. Perang pinaghirapan ng tao, hindi, di ba? Mukhang teacher pa siya. What the heck? Walang hiya talaga mga Duterte, no? Kaya dapat lang yun, wag na, talagang dapat lang yun, mamatay na yun sa dahig, tapos si Dayside ma-impeach at makulong, tapos si Pulong makulong din, at dapat pagdusahan nila yan eh. What the heck? ilang gibuhat sa amua Davao City. O yan o, yan daw ang sakit daw ang ibinigay sa kanila. Sakit ng damdamin ang ibinigay sa kanila. Ng Davao City. Ayan. Pinakasikat nga nas diri nga lugar. O, Davao City daw ang pinakasikat na lugar. Ayan na. Nilalait na kayo ng inyong sariling tao, sariling constituents dahil sa kagaguhan ninyo. Kagaguhan ng mga namumuno dyan. Oh ha, ayan oh, sabi Davao City, pinakamagandang pinakasikat na lugar. Oh ha, ang hinanakit ni ate, ganun na lang ha. Didilis ito ha. Okay, let's go. Sa karon ang nahitabo sa gobyerno hasta sa panahon sa eleksyon. Oh wait ha, eto na oh, ngayon, ano daw ang kanilang napala sa gobyerno? Oh baste, Barbie, ano raw ba ang napala nila ngayon ha? Ano daw ang napala nila? Oh ngayon, di ba? Didilis ito ha, ipapaalala ko guys ulit ha, didilis itong taong ito. Okay? Ha, didilis ito ha. Okay, so yan na guys ha, yan daw ba ang kanilang napala? What the heck? Magbalay-balay, mangayog tabang. Karon O, teka nga, ulitin natin. Ang sabi ni ate, ulitin natin. magbalay-balay. Teka lang ate, ulitin natin. Unsa karon ang nahitabo sa gobyerno O yan, ano daw ang napala nila sa gobyerno? Yan. hasta sa panahon sa eleksyon. O yan, sa panahon daw ng eleksyon. Magbalay-balay, mangayog tabang. O, magbabahay-bahay daw itong mga politiko. Pinapatamaan nito ay si Barbie ha. Magbabahay-bahay daw sila tapos ay hihingi ng tulong. O yan ha, maliwanag ay hihingi ng tulong. Karon kami, mangita ko si suporta ninyo. O ngayon, sila daw naman ang nanghihingi ng suporta nito nila Barbie. Ha? O ngayon. Ay, agad doon lang. Ang bilis naman. Suporta ninyo. Ayun. Ingani O yun, putol. Hanggang doon na lang pala yun. Yun lang talaga yung napasa sa akin eh. Ewan ko, bakit ba? Putol, yun lang na-record. Pero ito guys, no? Maliwanag. Ang sabi ni ate, ayan na, ngayon, nung eleksyon daw,
panay ang katok ninyo, panay ang hingi ninyo ng tulong, no? Tapos ngayon nung makaupo na, yan ang napala nila. Kawawa naman si ate, oo nga naman. Yan naman ang napala raw nila. Bakit naman yan nga naman ang napala nila, di ba? Oh. Gusto kong tumawa pero naawa ako kay ate dahil kahit na siya ay didilis, no? Isipin mo. Binudol ng mayor nila. Binudol ng kanilang mayor si ate, kawawa naman. Binudol tapos ay ano pa ito? Binigyan ng peking dokumento. Binigyan ng peking titulo siguro yan. Tapos pagkabigay ng peking titulo, biglang ayan na, malamang-lamang binenta sa negosyante yan lupang yan at gagawin sigurong mall o kung ano pa man. Tapos palalayasin sila. Siyempre, bakit sila lalayas? Kung may pinangahawakan nga naman pilang silang titulo. Kaso nga, yung hawak pala na nilang titulo, peke. Ang masakit nito, yung mga pinaghirapan nila, mga pinundar nila, sabi nga niya, yung materialis lang, ang sakit sa dibdib niya, oh. Sipin mo nga naman, yung materialis, di ba, gigibay na, wasak-wasak. Siguro, ang sabi ni ate, pakiusap na lang, huwag yung iwasakin ng masyadong wasak na wasak yung mga materialis para mahakot namin, magamit, at kung saan kami pwedeng magtayo, magamit pa namin para makapagpatayo. Oy, andito si Ma'am Eva Hernandez, ha? Mabuhay ka, Ma'am Eva, ha? Shout out sa'yo. Di ba? Makapagpatayo. Siyempre, yung mga ano naman yan. Kumbaga, walang pakialam ito mga nagwawasak, itong mga demolition team kasi trabaho nila yan, susunod rin lang yan. Pero ate, eto, mag-iingat ka, ha? Dahil unang-una, ang binuko mo, yung pag-iyak, bagamat alam ko na yan ay sasama ng loob mo, pero mag-iingat ka dyan, ha? Guys, pag naglaho itong bigla si ate, alam nyo na. Diba? Alam na natin, kapag si ate ay biglang naglaho, matik, what the heck? So, ingat-ingat ate dyan, ha? Kung ako sa'yo, aalis na ako sa lugar na yan. Pumunta ka sa ibang probinsya kasi manganganib ang buhay mo, sigurado. Kasi yung iyong pagbubulgar na yan, pagbubuko na yan, nako, parang yung nagbuko ng basura dyan, na yung pala, broadcaster pala yun, ayun, biglang pinakulong. Biglang nalabasan ng warat dahil lang sa ibinulgar niya mga basurang mga nakakalat dyan sa kalsada ng Davao. Ng Davao City, ha? So, delikado ka dyan, ate, ha? So, kung makakalis ka dyan, sumibat ka na dyan, Pero nasa sa'yo yun. Alam mo naman itong mga siraulo yung magkakapatid na yan, Kahit didilis, tatablahin yan. Basta ikasisira nila, ito, katulad nito, klarong-klaro ito, talagang ito, peke ang pinamigay sa inyo ng mga dokumento. So, walang pinagkaiba yan sa dokumentong pinamigay ni Fentaboy sa mga IPs natin na nandirito sa Boracay. Siyempre, si Inday Sayad, sanay din yan mameke. So, kanino man, maaaring hindi mo kay Barbie nakuha ang dokumentong yan. Maaaring sa dalawa lang yan, sa mag-ama, sa mag-amang may Sayad. Si Fentaboy, baka bangag nung ibigay sa iyo yan, o kaya ay kay Sayad mismo. Silang dalawang naunang mag-mayor dyan bago pa si Barbie, di ba? Ngayon, kung sa kanilang dalawa nang galing yan, parehas, alam nyo naman yun, obviously, parehas sila may history ng pamimeke. Si Fentaboy, sanay mameke, sanay pa mang intriga. Inamin naman niya yun, pati nga mga ebidensya, di ba? Pati mga ebidensya, peke, di ba? Tapos ayan na, si Sayad, kita mo naman, ang mga peke, ang mga liquidation niya, puro fake, di ba? So, yun. Okay.